At sa episode na ito po mga idol, kasama po natin si Ma'am Kissy Kapulong mga idol dito po sa St. Isidore, The Farmers Resort. Idol po ito sa kay Sir Romeo Cordoba mga idol dito po sa Pampanga. Dito po sa Santa Ana, Pampanga po. Yes, and itutur po tayo ni Ma'am Kissy mga idol. Ma'am Kissy, ano po yung makikita? Halimbawa, pupunta po dito sila sa St. Isidore, The Farmers Resort. Ano po yung makikita nila sa loob po? Yes, ayun po, sir. So, dito po sa St. Isidore is marami pong mga activity or amenities na pwedeng gawin. So, ano sir, gawin po natin is iikot ko po kayo kung ano po ba mga activity na ginagawa po natin. Ginagawa po namin dito, lalo na kapag mayroon po kami mga bisita dito. Yan. So, ano ini-expect nila na anong mga division kumbaga or anong meron dito? Marami po sir, meron po kami tinatawag na circular pan. Bali integrated farming po kasi kami. So may circular pan po kami dito. Siyempre mga vegetable production. At the same time, dito po sa St. Isidore is nakikilala na po na meron po kami tinatawag na dito is Lotus Farm. So ano po, pwede po natin pakita kung ano po bang klaseng bulaklak po ba sila, ano po ba mga kahalagahan po? Yeah, so integrated farm po dito mga idol. Meron daw silang circular pan, so meron silang aqua farming. Yes po. Aquaculture. Yes. May mga tanim, crop production. Yes po. Livestock meron kayo, ma'am? Yes, meron din po. Ayun. Siyempre po, nagpo-produce rin po kami ng mga iba't ibang klaseng mga fertilizer. So, nakapokus po kami is organic. Organic. Yes, So lahat po dito is organic produce? Yes po. So ito po, pwede ba natin pakyawin dito, sir? Oh, yes po. So ito, sir, meron po kami tinatawag dito is asparagus. So hindi lang po sa ibang bansa nakakapagtanim. So dito nakapag-practice na po kami sa St. Isidore na makapag-produce po ng mga asparagus. So alam naman po natin ang asparagus is mahal po siya kapag binili po yan sa pag minarket po yan. So madalas po is niluluto po yan as sa steak or soup. So dito po pwede po siyang kainin na raw. Pwede po natin siyang tikman, sir. Uy, wow! Organic po kami, sir. Pwede po natin tikman. Direct na? Yes, sir. Hati tayo, ma'am. Sige, sir. Ito po yung Oy, so masarap daw po. Hoy, matamis. Kunti. Ang lasa, sir? Direct from the farm dahil no fertilizer, no pesticides, no insecticides po dito lahat mga idol. So ito yung aquaculture nyo, yes, Ma'am Kissy? Yes po. So ito po, ongoing pa lang pong i-open. So maglalagay na po kami ng tilapia or ito o iba't ibang klase po ng mga isda. So ito po. Para sa susunod po ng mga bisita na darating po dito is may papakita po kami na mayroon din po kami tinatawag na aquaponics dito. Aquaponics din at at the same time may isda? Yes po. So meaning may isda dito, lalagyan pa ng plant sa taas? Pwede po, sir. So ano ang plan niyo po yung ilalagay dito na isda? Tilapia or hito po. So iba't ibang po sila size. 1, 2, 3, 4, 5. Yes po. Parang 3 meter diameter ba to? Opo. Papunta po doon is palaki na po ng palaki yung sizes ng pan. Mga kailan po sila mag-expect, ma'am, na halimbawa mag-visit dito? May laman na ito? Hindi pa po alam, sir, kung kailan. Pero ongoing na po talaga kasi ayun po, nandun po sila Sir Eric. Pag-uusapan po kasi po hindi po nakapunta si Sir Jonathan. Ayun, so I think plan din po ito siya mga idol, mag-super intensive farming. So yan, circular. So next po, saan po tayo, Ma'am Kissy? Dito sa sir, tinatawag po naming Lotus Farm. Ay, dito. Ano po yung naamoy nyo, sir? Wala po. Wala, sir? Wala. Pero kung pakikiramdamin nyo po, sir, may amoy po talaga yan. Mabango pa ba? Yes po, sir. So hindi po sayang lang, sir, hindi tayo makakakuha. So mamaya, sir, pwede po tayong magpakuha sa farmers. Bali yung lotus po namin is edible. So yung buto po niya, ayun po, yung kulay green po nun. Yun yung nakain namin kahapon, yung parang seeds niya. Nakain nyo na, sir? Yes, parang mani po siya. Tama po. Opo. Pero madalas po sinasabi po is lasang kastanyas po siya. So edible po siya. At the same time po, yung mga bulaklak po niya, sila po yung pinagdi-design namin sa mga hotel kapag may bisita po kami. So ilalagay po namin sa mga bottle. So yun na po yung pan-decorate po. So hindi na po kami kailangan na bumili pa po sa labas para may pakita po kami pan-dekorasyon sa loob. So dito lang po kami kukuha.
Yun, kasi almost every day may bulaklak itong Yes po, produce. sir. Nag-start lang po kami, konti lang po yan. Bali, naglipat lang po kami kasi doon po yan talaga galing. So, inano po namin dito, subukan po namin kung talagang, pag dumami po kasi dito yan, tapos may mga tourist po kami pupunta dito, hindi na po kailangan na doon pa po sila papupuntahin. So, dito, from Casa Pablo po, makikita po yung view. Tapos yan po, makikita na po yung mga bulaklak. Ay, yun. So, every morning, hanggang hapon ba ito siya? Yes, sir. Ay, ang ganda, no? So, parang water lily din pala siya, Opo, no? opo. Anong tawag po? Lotus po sila. Lotus. At the same time, sir, meron din pong mga tilapia dyan. Yung mga red tilapia po. Dito, pwede mamingwit. Yes, sir, pwede po. Ayos ah. Ayun, sir, ayun po yung ano niya. Bali ito, hindi pa po tapos, ongoing pa pong ginagawa. So, pwede po yung mga tourist po nagpupunta dito, is pwede po silang mamingwit. Dito po yung aquaculture side. Opo. Next po natin, saan po? Pwede po muna natin, tignan po yung swimming pool po. Yun. So, pupunta tayo sa swimming pool, mga idol. So, yung mga hindi po hilig sa farming, Pwede po sila dito naman po sa mag-relax. leisure activities, relaxing Yes po. sa swimming pool. Yan. So, mayroon pang view deck doon sa taas. Ayun po, meron po. Pwede po Ay, sila. dito. Pwede nila pong tanawin ang buong farm po. Pag umakyat Kapag po sila umakyat po dyan Yes sa taas. Po. Pag umakyat po sila dyan, makikita na po ang buong farm. Ayun. So, umakyat po doon kami kahapon, mga idol. I think kailangan mo ng tubig kasi mataas-taas. Nakakakalula po. Dito, pwede din po tayong makaakyat dyan. Yes, sir. Pwede naman po. Pero dito na lang tayo dadaan. Sige, sir. Ano lang po kasi, wala po kasi daan dito pababa, sir. Bali, dyan po kasi ilalagay yung hydroponics po namin. Ayun. So, dito, swimming pool na naman po. Yes po, swimming pool. So, dito pambata, tapos doon po, mababaw po dito hanggang sa palalim na pong palalim. So, mas maganda po to sa gabi talaga kasi malamig na po yung tubig. At the same time, umiilaw po kasi yung tubig nun eh. Ano pong ginagawa po dito po? Ayan po, lilinisan po ni Kuya Tawa. Kuya Tawa, shout out! Hello po. Hindi ka malunod dyan. Araw-araw nililinisan. parang nagbabacuum po. So yun sir, minimake sure po talaga namin na malinis po talaga yung swimming pool. Kasi may mga nag-walk-in po na nagsiswimming po dito, lalo na po sa mga bata or mga nagpipilm po dito. Hello po, good morning. Ayan. Sila po yung mga students sa... From Telesforo kayo, no? Okay, sige mamaya, mag-usap-usap tayo. So sila sir, open na naman ng bagong batch ng immersion. Another school po. Bali, ano po yung ginagawa ng mga batch ng mga bata for immersion? Saan po sila nakadestin dito? Ano po sila, by schedule po sila. Meron po kami tinatawag sa kitchen, meron po sa hotel, may mga na-assign din po sa farmers. Bali, ako po yung nagmamanage. Ano po ba ang mga activity na ginagawa nila? So, sila po, dahil ini-engage po namin yung mga bata ngayon na makapagtanim, i-appreciate po ano po ba yung nasa farm. Ano po ba yung buhay ng isang farmer. So, sila po, tinuturuan po namin silang magtanim, magpunla, gaano po ba kahirap ang buhay ng isang farmer. So, dito, pinapa-appreciate po talaga namin sa kanila, ano ang buhay ng isang farmer. So, nag-enjoy naman po sila, nakikitaan ko po sa kanila na mas gusto po nila dito sa farm kesa po dun sa hotel. Ay! Yes, sir. Mas gusto po nilang magtanim. So, sila po, ayan po sila. Nagtatanim po niyan sila mga bulaklak. So, dito po pala is learning site. Yes po, learning site po kami. So, all package po dito siya mga idol. So, learning site, may tourism, may restaurant ba yun? Yes po, resto bar din po kami, Resto may bar, cafe. coffee. The same time, may vegetables production. Yes po, eto po. Pero pinakagusto po ng halos na mga nag-immersion po dito is pagtatanim. Yes, sir. Bakit kaya, ma'am? Kasi more on, sir, ngayon, nawawala na po kasi engagement ng mga bata ngayon sa pagpa-farming. So, tayo pong lalo na po kami mga young farmers, kami po yung nagtuturo sa kanila. Magtatanim po sila, magdidilig, gumawa ng mga fertilizer. So, yun nga po, ang saya-saya po nila kasi from waste po, kesa po itapon nila. So, tinuturuan po namin sila, paano po ba gumawa ng mga fertilizer?
Yun. Yun po. May mga practice po kami. Pwede natin ma-visit dito. Yes. Ang crop production nyo naman dito na Yes, side. sir. Opo, meron din po dito. Meron. Pero dito na lang po, sir. Sige po. Dito tayo papasok. Sige, sir, dito. Yan. Ano po makikita dito sa crop production nyo, Ma'am Kissy? So, iba't ibang klase po ng gulay. So, may mga tinatawag po tayong vegetable and herbs. So, dito po mga kamatis. So, patapos na po yung season niya. Pero, nakakapag-survive pa po siya. Nasa 6 months na po yung mga kamatis namin. Ito siya. Mataas na oh. Opo. Kung ano, nalaglag lang siya, ano? Yes. Another akyat na naman maliban siya. po sa mga nakatanim po dito, nagtanim din po kami ng azola. So, Dito po. Opo. Pang merienda rin po ng mga manok namin, mga livestock. So, ayan po sila. Ano pong fertilize nyo po dyan sa asul? Organic lang po. Organic. Organic lang po sa tubig? Yes po, mimix. So kapag po yan, kumapal na po, pwede na po nating anguhin, tapos ipakain po sa mga livestock, pang merienda po nila. Kasi rich in protein din po kasi yan para sa mga hayop po namin. At the same time, makakalibre ng feeds? Yes po. Dito po, ano po yung tanim nyo dito? Dito mga sili po. So ito po, kung mapapansin nyo, ganyan na po yung itsura nila. May overgrown na po kasi sila ngayon. Pinrun po siya, titignan po namin kung uusbong pa po siya. So yun, titignan po namin kung usbong kasi doon po, nagkaroon po kasi siya ng sakit. Ngayon, instead na masayang po siya kung bubunutin, tinry po namin kung usbong pa po siya. So pinrun po namin hanggang sa naka-recover po siya ngayon. Ayun. So dito po mga idol, is ito na yung sinasabi niyo pong 100% organic. Under certification pa po kami. Hindi ko pa po masasabi kasi hindi pa po kami certified. Ayun, until pero papunta na po kami doon. Pero ang practices dito is organic. Yes po. As much as possible po is makatulong po sa community. Yan. Ito po is, ano po ito? Kalabasa? Kalabasa, sir. Tapos in-intercrop po siya ng mga alukbati. Alugbati. So pwede palang umakyat yung kalabasa, no? Ay, yes po, pwede po. Yan. Ito na yung sili nyo pong sinasabi na may sakit. Nagkaroon po siya ng anthracnose. So yung anthracnose po is mahirap din po siyang lunasin. So yung ginawa ko po is pinrun po siya. Nasasayangan po kasi ako kung bubunutin siya. At the same time yon, ano na po siya. Ngayon mayabong na po siya, wala na pong sakit. Yan. So tingin mo is effective din po yung pag-pruning? Yes po, nakakatulong po talaga siya. Bagong ano naman, para na-rejuvenate siya. Ayan. So dito ang kanilang crop production. Ano po lahat-lahat ng crops meron po kayo dito, Ma'am Kissy? Ito po, meron po kaming iba't ibang kulay ng spinach. Bali kahapon po is na-harvest po siya. So yung mga mga nasira, hindi po siya sayang, sir. Bakit po? Kasi ang ginawa ko po, yung marketable po is dinala po sa bahay ng farm owner po para maluto. Ngayon, ang non-marketable naman po is ginawa ko po siya as a fertilizer. Oh, saan po? In what way po? Ginawa ko siyang fermented plant juice, which is part na po siya ng organic concoction po. So, pwede pala yun? Yes po, imimix lang po siya sa molasses and then ipe-ferment po siya ng 7 days. So after 7 days po, i-extract po yun. Pwede na po siyang pandilego, pang spray po sa mga halaman. Paano po yun? Pipigain po yun? Opo, i-extract po talaga yung juice niya. So ratio molasses lang, wala na siyang mga tubig-tubig or something? Wala po. Bali yung tubig po yun is titimplahan po pagkatapos po ng fermentation niya. So after 7 days ng pagkaka-ferment po niya is titimplahin po siya sa tubig. So, 2 tablespoon po sa 1 litro. So, tipid po talaga yung organic. Nagets ko na. Parang yung molasses na yon na nabulok nito, kukuha lang tayo ng 2 kutsara na extract niya sa 1 litrong tubig. Yun na yung pandilig as fertilizer. Pwede rin pong pang-spray. Ay, pwede pala yun. So at least nagkaka-idea din po tayo mga idol. Kasi akala ko, ipapabulukin lang yun. The same time, yun ang nilalagay sa... Hindi po isasama yung sapal. Sana yun? Anong gagawin doon? Sir, hindi rin po sayang. Pwede pong ipakain sa mga livestock. Kahit na, naka-ferment? Opo, pwede po. Kikainin po nila yun? Yes, kakainin po. Ngayon, sir, ang question ko po is, ako naman po ang magtatanong, sir. Nako. Yes po. So, dito po, sir.
Sa part po dito ng mga kahalamanan po dito. Ano pong nasisimbolo nyo? Bakit ganito po yung design ng garden po dito? Naku, parang mahirap sagutin. Bakit? Design po or yung ano Yes po? Design po talaga. Bakit asul po dito tapos pula po dito? Ano po kayang Naku, wala akong clue ganyan Ano po pa kayang ganyan. idea? Baka dahil tayo po ay Pilipino eh. Oo, parang kulang na lang yellow at saka puti. Magiging flag na ito eh. Ayun! Nadali mo, sir. Ganun ba? Sir, opo, sir. Dahil nasa tayo, sir, Pilipinas. Sinisimbolo po dito ng mga raised bed po nito. Pag umakyat po tayo dun sa deck, dun sa taas po dun, makikita nyo po na hugis bandera po siya. Ay! So, saan nga yung view deck dito? Doon Dun banda? po sa taas. So, makikita ito na mayroong blue, mayroong Red po. So, it's like Philippine kaya, flag. Yes po. Kaya po may mga bilog po dyan. Ay, tama. Ito nga po. So, ito na yung sun or araw doon sa flag. Ito na yung tatlong star. Yes po. Nakuha nyo, sir. Kaya pala mga idol. Ito ma'am, ano po? Para sa ano po ito mga ganito? Ito po mga bulaklak, pinapakalat po namin mga bulaklak kasi may mga stingless po kami doon. Nag-aalaga po kami ng mga bee. Yung mga bee po natin is kinakain mga bulaklak. So pinaparami po namin para hindi na po kami mag-hand pollination sa mga kalabasa. Perfect. Yun. So makakatulong na po kami sa mga bee. As pollinator na po yung function nila. Yes po. Ayun, napakaganda. And dito po yung mga kanilang crops production mga idol. Pero ito po is 8 hectares. So kung ikutin po natin, malawak po doon sa pinakalikod. Ay sir, mas malawak po yun doon. At the same time sir, maliban po sa mga gulay, meron po kami mga herbs. Makain ba yan siya ma'am? Ito sir. Maamoy, oo. Sir, mga basil po. Ano? Kinain niya na. Kainin ko rin to. Kasi organic po ito. So Organic safe. naman, sir. 100%. Yan. Next po, saan po tayo next ma'am? Ito, ano po ito? So may tinatawag din po kaming nursery, sir. Sir, yan po. Tignan niyo po yung niya, sir. Yung tarp niya po. Vegetable seedlings for farmers. So ano ibig sabihin po niyan ma'am? So, Parang may yan po. naisip ako eh. Libre po yan, sir. Tama. So may project po yung St. Isidore own project po is yung DA po, may MOA po kami sa iba't ibang bayan na yung DA po is magbibigay na lang po ng seeds sa amin. Instead na ibigay po sa farmers, sa amin na po didiretso. Then yung farmers po, sa amin po sila kukuha ng seedlings. So tubo na po siya, itatanim na lang po nila. Kaya ito po ay Mga petchay, sili po, ito yung ipapamigay sa mga iba't ibang bayan po. Tulad po ng Santa Ana, San Luis, yan po. Mga kamuha na po namin. So hindi pala ito itatanim dito sa loob? Pwede po sir, may mga tinatanim din po dito. Siyempre, hindi naman po maiiwan yung farm. Pero yung po talaga namin is libre pong makakahingi ng mga itatanim ang mga farmers. So yan po mga lettuce, red lettuce niyan po yan. And then yan po, nag-practice na po din kami dito, iba't ibang color ng petchay. Yun yung mga lettuce. Ito, Yes ano po yung violet po? Petchay din po yan. petchay Tinry din. po namin sa hydroponic. Ayan po. So nag-work naman ano? Yes sir. Tapos, practice din po namin mga Uy, watermelon! Yes po. Ayan sir, nag-i-start na po siyang magbunga. Wow, parang interested ako dito sa watermelon. Parang maganda to. Ayan paakyat na rin siya Sir. Susuportahan na lang yan pag talagang bumigat na po talaga. Bibigyan na lang po ng stick para hindi ganun masira. Kaya niya ko mga 5 kilos. No? We'll see sir, tignan po natin. Oo. Ayan. Next, ito after natin dito sa seedlings for the farmers, ano ang next natin dito ma'am? Livestock sir. Livestock. So ano po ang makikita natin sa livestock? So, may tinatawag po kaming mga iba't ibang klaseng uri ng mga manok, mga breeds, iba't ibang breed po ng mga manok. At the same time, meron din po kaming mga bibe, Hello po. itik, ano pa ba? Yung rabbit po, meron po dito, pero sana po makapag-produce pa po, medyo nagkaroon po ng sakit.
So, sa manok po natin, saan nyo po minamarket yung manok nyo po? Bali ngayon po sir is hindi pa po kami nagma-market. Ang ano po namin is, goal namin is magparami po muna ng magparami. Lahat po, manok, bebe. Opo. Ano pa po? Pinaparami, lahat yon. Opo, paramihin po ng paramihin. Bakit po? Ano pong purpose po? Pero soon po is mama-market na din po sila. So, para dito po, mabilis na. Opo. So dito po sa part po nito is mga free-range chicken po sila. Oo. So everyday is nag-harvest po kami. So meron po silang schedule. Every 10 AM po is harvest po ng itlog. Then 3 PM po. So 2 beses po. Sila lang yung itlog? Opo. So ito is parang egg production na mga manok. Opo, mga Hindi po layer. siya pang Hindi meat. po siya meat. Hindi po siya meat type. Oo. So yan po. Kung papasok po kayo dyan, hindi po sila hindi sa mga sa Tagalog yon sir na Ma-disturb? hindi lalapit talaga sila sir, friendly. Hindi sila... Friendly sila sir. Oh, Hindi friendly. Hindi sila tatakbuhan like Hindi sa sila mga takot. iba. Yes sir. Anong manok po ang tawag dito? Ano po sila? Sila po yung free-range chicken, dominant CZ. So para patunayan po na nakakapag-produce po talaga kami ng mga manok. Meron po kaming tinatawag na incubator po. So pwede po natin silang pakita. Ito po yung incubator namin. So kapag nag-harvest po kami ng egg, so po namin sa sorting po namin alin po ba yung mga pasok sa mga requirements na ilo-load po dito sa incubator. Uy, nag-ilaw siya. Yes po. So ilan po ang capacity nito? Nasa po to? Hindi ko po kabisado pero nasa 400 po. 400. Pero di po ko sure dun sir. Pero marami na po kasi na ilo-load to. Ito po, ano po yung mga ganito po? Connecta po talaga dito sa to. May incubator din dyan. Connecta po dito sa loob ng incubator. Para sa moisture? Opo. Yun sir. Incubator din to? Yes sir. Yung tubig naman neto sir is nandito po sa loob. Oo. Parang po kasi siya parang DIY lang po kasi yung type niya. Ayun sir. Basta bawal po siya mawalan ng dito. Ayun po sir, Ano po yung mangyayari kung mawalan po siya? example po ng mga Sisiw na pisana po. Medyo mabaho-baho lang. Yata. Sisiw na yan. Ayun na, dalawa na sila. Ayun sir. Ayun sir, yung mga bagong pisa po nandoon na po sa breeding area nila. Ito sir. Ito, rami oh. Pwede po natin tignan sir. Ayun. Yan. Ganito, mga ilang days old na po siya. Nasa pa lang po sila, 3 araw sir. Parang native din Oo sir, halo-halo po yung breed nila. Hindi siya balance. Parang ganun talaga. May mga weak sometimes Oh sir, hindi mo naman po mape-perfect talaga kapag ganyan. May mga losses po talaga. Weak siya na Oh. Kahit saan naman Ayan. So after datin sa... anong doon? Sir, may baboy po doon. Pero hindi na po natin yung baboy sa bahay. Kasi sa security. Maselan po. Marami kasi yung problem sa baboy. So ito din po mga breeder. Diyan po kinukuha, diyan po hina-harvest yung mga paitlogin po namin, mga pinapahatch po namin. So yan. Breeder to. Opo, Yun breeder. yung nilalagay doon Yes sa po, yan po chapsoy. yung mga breeder. Ang lawak pala dito, Dito, nakita po namin na mapanood po sa drone shots mga idol. Ito yung mga large crops na naman dyan, Yes, sir. At the same time, mga demo farm. Opo. Demo farm din po. Yes, Last year po production. is nakapag-demo po yung East West at Advanta po dito. Anong seeds po? Advanta po at saka East West. Any na mga crops nila? Opo, any mga bagong seeds po nila na titignan po nila kung gaano po baka yung mga bagong seeds nila. So after dito, Ma'am Kissy, saan nyo pa po tinutour or saan pa? Meron pa po kaming pinagtutour mga nila? livestock po dito. So kakaiba po yung mga nakatira po ditong mga kambing. Bakit po? Kasi yung kambing po namin may special na playground. Ano yun? Yung playground po nila is mga bulldozer, mga sasakyan. Bihira lang po yan sa ibang farm na magkaroon ng ganun yung mga kambing. So mapapansin nyo po sir, ayan.
makita nyo is may mga May iba't mga ibang- nakapark. Oo. So para hindi masayang po, dahil hindi naman po siya umaandar, Oo. pinasok po dyan ng farm owner po yung mga sasakyan na hindi gumagana. Bilang playground na lang po ng mga kambing. Diyan sila umakyat, ano? Yes sir. So, andun siguro sila sa kabila. Yes sir, nandun po niyan sila. Ilang piraso na kambing meron dito? Nasa 24 pa lang po sir. Pero hopefully po is maparami pa po sila. Nabilis na kasing kambing dumami. Bilis naman po. Then, syempre is may tinatawag po kaming baka at saka kabayo. So, may mga pangalan po sila. Anong So, kabayo? si baka po is pangalan niya Ara. Oh. So, yung kabayo naman po is Carla. So babae silang dalawa. Yes. Bali kapag may ano po kami, farm tour, ang ginagawa po namin, pinapag horse riding po talaga namin sila. Pwede So, doon sa kabayo? Yes, sir. Hindi siya ano yung kabayo? Hindi po. Basta wag po kayong sisigaw kasi namuntikan na din po ako dyan. So, nai-stress po kasi siya pag sumisigaw Sigaw. kasi nakasakay ka po sa kanya. Akala niya po is binabawalan mo siya. Okay. Ayaw niya. Sa baka, ano pong function sa baka? Wala yun, sir. Hindi na available. Pero, isa rin po sa mga pinagkakabalaan po ng St. Isidore is meron din po kami tinatawag na mushroom production. So, as of now lang po is natapos na po yung season niya. So, sa susunod po, baka pwede po kayo ulit mag-visit and ipakita po paano po ba mag-harvest ng mga mushroom, Mushrooms. paano po bang magtanim, ano po ba yung mga management. Mula sa saging. Yes, sir. Ito yon. Yes, sir. Ito po. So, mula po sa banana leaves po, pwede po tayo mag-produce ng mga mushroom. So, may dalawa na po kami practice dito is from, naman po, mga sodas. Pwede po tayo magtanim ng, ano bang variety nun, is yung tinatawag po namin Bulbarilla. oyster. Pero kapag ganito oyster din. naman po is bulbariera po. Bulbariella mushroom. Opo. So ito yung pinakamarami doon sa atin mga idol sa Mindanao, yung sa palm oil. Na oil. hindi na siya kailangan ng similya or spoon. Kusa na lang po siyang tumutubo sa mga empty bunches ng palm oil. Ayan. So pwede at least pwede dito. Maraming kangkong dito. Masarap to. Yan sir. Example lang dyan sir, source of fertilizer din po yan. So dyan po kami kumukuha ng mga fermented plant juice na ititimplahan po. Then, dyan po sila kukuha. Katulad po last week, yung mga student po namin sa mga immersion, pinag-harvest ko po sila ng mga kangkong. So para hindi naman, wala naman po kasi masyadong kumukuha, gawin na lang po namin fertilizer. So yun, nag-enjoy po sila talaga na, wow! Mag-harvest. Ang kangkong pwede mo gawing fertilizer. Yan. Dito naman po, Ma'am Kissy, ano naman po ang makikita natin dito na area? Parang maganda kasi puro shades ng Yes po. mangga. So dito malilim. At yun lang po is medyo maamoy po dito. Kasi dito po namin ginagawa yung, paano po ba gumawa ng mga fertilizer. So dito po iniimbak yung mga iba't ibang klase ng fertilizer. May mga chicken manure, may mga cow manure, may mga itik. Iba't ibang klase po ng mga fertilizer. So dito, pinapile po. Kung mapapansin nyo po, para tayong magpa-plot parang magtatanim na po tayo. Pero ang purpose po nito is ipinapile lang po siya ng ganyan na pa-plot para sa partial decomposition po ng mga fertilizer is malesen po yung acidity. And then after 7 days po, ilo-load po siya sa rotary composter. Yun po is... Ito. Yes po. Para mas mapabilis po ma-decompose po yung fertilizer po natin. So after 7 days po, hindi lang siya po siya makita. andar ngayon dahil nasira po siya, pero hopefully po is magawa na po siya. Yun, parang singawan niya. Ito Kapag po niload po siya dito 7 days, ganun po yung kalalabasan niya. So hindi po yun matatapos na ganun lang po gagamitin. So i-shred pa po siya dito. I-shred kahit lupa na siya? Yes po. Magiging ganito po yung produkto po niya. Ayan na po yung fertilizer. Organic fertilizer po namin. Mix. May chicken manure na, may mga... So aside po sa pag-shredder, kasi ginagamit din po namin siya sa pating media po ng mga seedling. So bibistahin pa po talaga siya. So
Ang ano po namin is mawala po yung mga parang bato-bato niya. Pero hindi po yung bato, matitigas na parte. Yun po. So, tinatanggal po siya para hindi mahirapan po mag-sprout yung seeds. So, mas mataba yung mga seeds? Yes, sir. Kapag po talagang ibibistain po talaga. Kasi hindi po maganda na may parang matitigas po na Sa part. seedlings. Tama, Yes. tama. Kahit mga buhangin nga minsan eh. Bato. Ito, Yeah. ano po ito? Ayun, sir. Bali, ito mesa lang to is pang demo lang po kapag may farm tour. Ito po kasi yung mga iba't ibang fertilizer. Kaso medyo naluma na po. Ay, nakapak siya. Oo po. Papakita po sana kaso medyo naluma na. Pero makita naman. Parang so, ano siya, medium lang din siya, ano? Ito po, may pangalan niya, may Coco Pit. May rice straw. Meron din pong nakatimplang mga potting media po dito. Cow manure. Ito siya. Pure to. Ito po yung potting medium. Ito po yung ginagamit kapag magsiseedlings na po tayo mga seeds ng gulay. So, ano po yung composition nito? Nabasa lang po siya. Bali yung ingredients po niya is yung organic fertilizer and yung ano po, Coco Pit po. Coco Pit and organic fertilizer. Okay. So, may mga ratio po yun siya. Mapag-aralan po yun siya mga idol ng mga agriculturist like Ma'am Kissy. So, dito Ma'am Kissy, ikaw po yung isa sa mga agriculturist na nakatuka dito. Yes po. Ako po yung sa operation. Yan. So mga idol, ito po pala ang naintindihan ko mga idol. Kung nasa ibang bansa po kayo or medyo busy po kayo and you are trying to put or start a farm, mas maganda maliban sa kung may mga kilala po kayo magmamanage, ipamanage po sa agriculturist, no? Kasi sa analyzation ko po, maraming alam, more knowledgeable ang mga agriculturist sa mga planning din, sa iba't ibang crops, hindi lang sa crops, parang all around Ma'am Kissy. Ano ba ang advantage Ma'am Kissy na magkaroon ng agriculturist sa isang farm? Kasi sir, kung anuin mo po kasi, advantage na po kasi kami. Hindi mo na po kailangan na, like kunyari po may mag-a-apply po dito, tapos hindi po siya related sa course namin. Tapos yung job description na ina-apply niya po tungkol po sa farm. So kami po, mas maganda po na tatanggapin is mga ano po, katulad po namin na graduate ng agriculture. At nakaka-lessen po ng pagod yan kasi hindi mo na po kailangan na i-train po sila eh. Kasi may background na po sila. Unlike po sa mga iba, yun, kailangan mo pa pong turuan. Yun, etc. po. Which is mahirap po yun. Opo. Kami po, hindi rin po madali na sinasabi po kasi madalas sabihin na yung mga tapos ng agriculture, ganun lang, parang nabubungka na. Hindi po nila alam gaano po kahirap. Pero ano naman po din is masaya. Masaya po maging farmer. Sorry po mga idol. Yes, tama po yun. So, if nag-start po kayo ng farm, pwede naman po yung farmer na mismo, at least well-experienced. Pero kung magmamanage po sa farm mismo, napakaganda po agriculturist. So, let's headache po yun siya mga idol. Well, siguro, kung plano nyo po talaga yung agriculturist yung papabungkalin nyo po, ibang usapan siguro yun, no? Siguro makakatulong po sila, but not so far yung pinaka-hard work. Tama po ba? Yes po. More on managerial position. Magmamanage. Yes, sir. Mag-schedule. Planning. Monitoring. Mga ganun po siya. Yes po, sir. Marami. Yes. Next po, saan po Ma'am Kissy? Dito po tayo sa mga hotel. Isa din po ito sa mga kikita dito. And source of income din ng farm school. So yes, ano ba ang pinaka-source talaga ng itong farm dito Ma'am Kissy sa inyo na dito sa St. Isidore para mag-function po siya? Aside po sa pagmamarket po ng mga gulay po sa likod, sa mga livestock, meron po kami dito is mga pa-seminar. So, halos, ngayon February po, halos fully booked po yung farm eh. So, mga nag-staycation din po. So, yung mga gustong mag-staycation, pwede po silang pumunta dito, mag-relax, mag-swimming. May mga room po dito, air condition. And pwede rin po sila mag-order ng food. May sarili po kaming chef. At the same time, dito po ipapakita po namin yung tinatawag po namin na function hall.
na kung saan po is nagsiseminar po dito. Madalas is mga ATI, PhilMec. Oo. Ay, wow. Yes. So, dito pala, halimbawa kung more on farming ang mga topics, mas Yes the po. best dito na Opo, mga kasi, area. Opo, pwede po talaga sila mag-training dito. Pwede po nila dito pag-usapan. So, ito po, papakita po namin yung mga room. Ay, yung mismo Ay, grabe, hall. lawak. Ito po yung hall. Ang lawak, ang lawak. Yes po. So, pwede po magkasya yung 500 packs po dito. Kasal pwede din dito. Sir? Kasal. Yes po, meron na pong kinasal dun po sa souvenir hub. Oh, yung mga hall ganito. Pero meron hindi na din, wala pa po. Pero more on is birthday, debut, ganyan po. Oo, dito. Seminar, ganun po. Ayun. So, same pa rin no, the St. Isidore Farmers Resort. Yan sir, may mga room po dyan. So dito yung mga room niya, mga VIP po. Malalaking room. Grabe, sobrang laki yung room po namin, sobrang laki. Good for 14 na tao. Sa room niyo, sir? Oo, 5 lang kami. So yan is, nandito naman po tayo sa art gallery po, dito sa Casa Pablo. So dito is, pwede po tayong mag-practice na mag-painting. Yan. Sino po nag-paint po nito, ma'am? So may artist po kami na magtuturo po dito. Si Mr. Erald Del Mundo po. So graduate po talaga siya ng pagpipaint po talaga. Yan po. Oh. Pwede matouch? Yes, sir. So pag nag-paint po siya, pwede naman po niya i-maiuwi. So sa kanya na po talaga. Already display niya dito? Opo. Ay sir, iuwi niya kung nasa sa kanya po sir, kung gusto niyang iwan or... Pero may package naman po doon. Marami po until dito. Until doon po siya, ma'am, no? Yes po. Naka-design na po doon banda, oh. So dito pwede ding mag-seminar, yung mga Yes po. ilang tao po dito? Hanggang 30 packs po, pwede pa po dito. 30 So na tao. air condition din naman po. Oo. Ayan sir. Kompleto naman po sa gamit. May mga projector, speaker, may mga mic din pong ginagamit. So, kompleto po dito sa St. Isidore. Kumbaga, full package na po talaga. Kung Yun. mga kakailanganin niya tuwing seminar, nandito na po lahat. Hindi Parang specialized po ito sa seminar Yes po. event. Mga ganun po siya. Yan, after the tour po natin dito sa buong St. Isidore the Farmers Resort. Grabe, sobrang lawak talaga ng PC. So, I think kailangan nyo po ng 1 to 2 hours para ma-enjoy yung pagtutour. Hindi lang just 30 minutes dahil sa lawak po, Malawak po talaga. kung kulang ka sa vitamina, mapagod ka talaga. May himatay ka po dito. Yes. Ma'am Kissy, ano pa yung mga gusto ko sanang may tanong na hindi ko na itanong and gusto nyo pong ma-share sa ating tagapanood na gusto mag-visit po dito sa St. Isidore the Farmers Resort in Pampanga? Ayun, welcome po dito sa St. Isidore. Yung mga gusto po pumunta dito, mga gustong mag-enroll, TESDA, and syempre mga immersion, OJT, pumunta lang po dito. Marami po tayong matututunan. Marami pong activity na ginagawa po dito sa St. Isidore. Hindi po tumitigil ang St. Isidore. Ayun po. Ayan, sa mga school din po na gustong mag-connect with St. Isidore the Farmers Resort, paano po kayo makontak? Yun po, pwede po silang kumontak sa page po namin, St. Isidore the Farmer po. Yun po, pero yun po, wala po siyang resort. St. Isidore the Farmer. Yung sa Facebook Opo, page? Yes po. Pwede po silang mag-inquire po doon. Ayun, at saka sa mga gustong mag-visit mga idol, enjoy mo yung swimming pools, pwede din pong mag-overnight dito. Yes po. Or even 7 days, pwede din po may restaurant din po dito Yes, na wow. magpo-provide ng food and everything I think na kailangan nyo, pwede po dito mga conventions, mga meetings ng mga any departments, pwede po yan dito. Yan, maraming po salamat mga idol. Sana po yung video natin, napakahaba kasi ng tour natin. Sana po hindi po kayo na-bored. And if you are planning to tour dito po, just message po St. Isidore the Farmer Facebook page and actual nyo po makita doon. Hindi na tayo makita doon kasi sobrang taas na. Actually, nakakita po dyan kami kahapon. Yan, kung nagustuhan nyo ating video mga idol, please like naman po mga idol. Mag-comment below kung ano yung inyong mga katanungan and replyan po natin yan. And at the same time, i-share na rin po yung ating video para marami po makapanood. Yan, mula po yan dito sa St. Isidore the Farmer. Shout out kay Sir Romeo Cordova at saka kasama po natin si Ma'am Kissy. Happy farming mga idol! Bye-bye!